Magkapatid na mga oso ang nagulat na nagbalik muli ang kanilang ina na matagal na nilang hinahanap. Samantala, may isang grupo naman ng mga bandidong robot ang nagbabatsyang makuha ang teknolohiya para makagawa ng isang perpekto at matalino na robot. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Bunny Bear's Guardian Code. Nagsimula ang pelikula sa magkapatid na oso at parehas silang masayang naglalaro sa may parang. Tinanong ng isang bata kung ano yung magandang hiyas na laging suot ng nanay niya at sumagot ito na silang dalawang magkapatid ang nasa loob noon. Ipinakita sa kanila at sinabi, si Briar ang isang star, at si Bramble naman yung magandang buwan. Samantalang ang nanay nila ang pinakahiyas, na pumoprotekta lagi sa kanilang dalawa. Lumipas ang maraming panahon at lumaki na si Briar, kung saan naalala niya ang dating puno na huli niyang nakita ang kanilang mama. Sa Zhensheng Island, merong institusyon dito ng robot research at pinamumunuan ng isang scientist na si Professor Donghai, na maraming taon ang ginugol sa kanyang intensive research. Isa sa mga bagong imbensyon niya ay itong series of robots na may intelligent chips, at namamanghang pumasok ang grupo ng mga bida sa mga exhibit ng lugar. Meron ding mga tunay na robot ditong sumasayaw kaya nagmadali yung isa na mapanood yun. Nakakamangha ding nagpagupit ang isang babae, at ginawa nga yun ng robot at pinaganda siya. Merong naamoy si Bramble na pagkain sa malayo, pero nung pinuntahan niya ito, may isang robot na nagbabato ng cake sa mga tao dito. Naghagis din yun ng plato papunta sa mga bata, buti na lang ay hinarang ito ni Briar at nagpasalamat sila sa kanya. Nagmamadaling tumatakbo si Professor Sulu sa pangyayari, at nagawa niyang i-shutdown yung robot para tumigil na ito. Dumating din sa eksena si Professor Donghai sabay nagpakilala sa kanya yung binibini. Kilala pala siya ng head scientist at nabanggit na ang nanay ni Sulu ay nag-aral at nagtrabaho din sa field of robot studies. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Vic para ibigay ang mga gamit nito. Aksidente namang nahulog yung hiyas na katulad din sa nanay nung dalawang oso. Namukhaan kaagad ito ng magkapatid, at nabanggit ni Briar na yan nga yung amber nila. Sorpresa namang nagdilim ang buong paligid at may naghagis ng mga bagay na nagpausok ngayon sa buong lugar. Pumasok din sa eksena ang mga hindi pamilyar na mga robot, at isa ring villain na sumasayaw sa harap ng mga tao. Nagpanik ang lahat at inutos ng boss na hulihin silang lahat. Pero ang mga ito ay gumagawa lang ng facial scan recognition sa bawat isang naroon, at ang huli ay si Professor Sulu kaya sinimula ng kalaban na sugurin siya. Niligtas naman kaagad ni Briar yung babae, sabay ng pagdating din ni Vic na ngayon ay ipinasasakay sila sa loob ng sasakyan. Hinabol naman sila ng mga kalaban hanggang sa labas, pumatong din ang mga ito sa bubong ng bus kaya napilitan si Vic na ipaikot yung sasakyan at nagsitalsikan ang lahat. Lumilipad din yung van ni Vic sa ibabaw ng dagat, pero may isang robot na talagang pursigido na habulin sila sa likuran. Nagpatuloy ang kanilang paglipad hanggang tumalon yung kalaban sa itaas nila. Pumasok din ito sa loob at pilit na kinukuha yung binibini, kaya ang mga oso ay todo sa pagpigil sa kaaway na mangyari yun. Sa gitna ng away, may malaking alon ang sumasalubong sa kanila kaya natangay sila ng maraming tubig. Pagkatapos noon, nagising silang lahat sa di pamilyar na lugar, at natuklasan ni Vic ang daanan palabas ng kuweba. Sa labas nito, may isang malaking arko ang tumambad sa kanila at nagtaka ang lahat kung bakit maraming nasirang barko sa buong lugar. Sumunod ay tinanong ni Briar kung bakit daw nasa babae yung hiyas ng kanilang nanay kaya nagulat yung mga tao sa naging tanong niya. Ipinakita ng magkapatid na mga oso talaga sila, at binanggit muli ni Briar ang tungkol sa hiyas dahil pagmamay-ari daw yun ng kanilang nanay. Sorpresa namang sinabi nung propesor na kilala daw niya yung nanay nila na ikinatuwang marinig ng mga bida. May narinig silang ingay sa di kalayuan sabay nagpakita ulit sa kanila yung ironclad na robot. Natatakot na lumalayo si Vic, pero bigla namang nagpakita ang isa pang robot na pumigil sa kalaban. Nakilala siya nung babae na ito daw yung cake robot kanina. Nag-malfunction ulit ito sabay tumatakbong kinuha lahat ang mga taong nakikita niya. Napansin nila na hinahabol pa rin sila ng kalaban at ang tanging pakay lang nito ay si Professor Sulu. Tumalon ng sobrang taas yung cake robot habang nakasunod lang sa likod nito yung ironclad. Buti na lang ay binunggo iyon nung magkapatid na oso, pero nagawan pa rin ito na maghagis ng tracking device para mahanap sila mamaya. Sa ngayon, matagumpay na nakatakas ang mga tao habang napadpad sa ibang silid yung dalawang magkapatid. Dito, tumambad sa kanila ang tunay na itsura ng kaaway at parehas silang nagulat na isa pala itong oso na kagaya nila.
Nakilala kaagad ito ni Briar na mama nila, habang lahat sila ay nakatigil sa liwanag. Sobra ang kagalakan ni Bramble sa pagkakakita ng nanay niya sa wakas, pero agad naputol yung kanyang pantasya nang ihagis siya nung kalaban. Siyempre nagalit si Briar kung bakit daw hindi nito namumukhaan ang sarili nitong anak, at gusto niyang malaman mismo kung anong dahilan kung bakit sila iniwan dati. Tumanggi lang yung puting oso at sinabing hindi siya yung nanay nila, pagkatapos ay naglabas ito ng drone para ibigay sa kanya yung lokasyon ni Profesor Sulo. Papunta daw sila ngayon diretsyo ng norte kaya napilitan na sundan ito ni Briar. Kinuha niya rin yung drone sa braso nito, sabay inihagis kaagad iyon sa kanyang kapatid. Iba ang narinig naman nitong Bramble na inakalang isa itong chocolate. Makukuha na sana iyon pabalik nung kalaban pero kinain ito ng gutom na oso. Habang binubuhat, nagsalita yung drone sa loob ng tiyan ng bida na patuloy pa rin sa diretsyo ng norte yung babae. Nagmungkahi yung kaaway na sumama na lang daw siya sa kanila, na siyang pagtanggi ni Briar at sinabing hindi daw nila ito yung tunay nilang ina. Gumit na sa kanilang dalawa si Bramble sabay pumayag na sasama na lang ito sa kanya. Samantala, hinarang naman ng iba pang mga ironclad robot sila Vic, at sorpresang matapang na hinarap ng cake robot ang mga ito na poprotektahan daw yung mga tao. Sumugod ngayon siya na mag-isa sa mga kaaway at matibay nitong tinatanggap ang mga suntok pero nakakalaban din siya pabalik. Pagkatapos na matagumpay na masira ng cake robot yung mga ironclad ay ininspeksyon din ito ni Sulo. Nalaman niya na ang microchip ng mga ito ay imbensyon ng kanyang nanay, habang napansin ni Vic ang kakaibang ilaw sa likod ng babae. Sinabi ni Profesor Donghai na tracking device ito kaya pala nalaman ng mga kalaban kung nasaan sila. Sa huli, mapilit si Bramble na sumama sa kanyang kinikilalang ina at habang binanggit na poprotektahan niya ngayon ang nanay, may nakita silang robot na aso sa may malayo. Hinarap sila nito sabay inalerto ang iba pang mga kasamahan na ngayon ay nagpakita rin sa lugar. Sumunod ay sinugod na sila ng mga ito at matapang na lumaban pabalik yung oso na si Briar. Magaling din sa pakikipaglaban ang puting oso, at salit-salitan nilang inililigtas si Bramble palayo sa mga kalaban na aso para hindi makagat. Naisuka tuloy ni Bramble yung bola na drone, pinulot ito nung puting oso sabay ginamit. Pagkatapos ay kinausap siya ng boss via hologram call na ngayon ay nagagalit sa kanya. Ipinakita rin sa oso yung anak niyang bata, kaya sinabi ng villain na tapusin na daw nito kaagad yung kanyang misyon. Malapit lang pala si Briar na narinig din yung pag-uusap nila, kaya umamin yung ina na ginagawa niya lang ito para sa tunay niyang anak sabay umalis ito ng mag-isa. Habang tumatakbo, nagkataon na nakita ni Bramble ang iba nilang mga kasamahan na mga tao. Sabay tinanong ni Briar kung alam ba talaga nung babae kung nasaan yung tunay nilang ina. Pero malungkot na sumagot si Sulo na pati siya ay hindi rin alam kung nasaan yon. Sorpresang nagpakita rin yung puting oso na ngayon ay mahuhuli na sana si Profesor Sulo. Buti na lang ay naitulak siya ni Briar papalayo pero hindi pa rin ito sumusuko. Nagkaroon naman ng lindol na siyang naging dahilan ng pagkahulog nung babae sa may bangin. Nakakagulat naman na nagmadaling sumunod sa kanya yung kalaban at iniligtas din ito sa kapahamakan. Sumunod ay magkasama palang nahulog sa ilalim silang dalawa ni Briar, habang naalala rin ng bida yung nakaraan nung bata pa ito. Magkasama nilang hinarap ang iba't ibang hamon sa buhay na silang dalawa lang, kaya namimiss tuloy ng kapatid yung kanyang mama. May pagyanig na naman na nagaganap at sorpresang nagpakita ang isang malaking submarino mula sa tubig, pagkatapos ay nagpakita sa grupo ang boss ng mga kalaban. Sumunod ay lumabas ang mahahabang kamay nung malaking submarine robot, at kinuha rin ito yung dalawang scientist. Pinulot rin nung mechanical arm yung puting oso kaya sinusubukan ni Briar na sundan ito. Tumakas na ngayon yung submarino papunta sa tubig, pero di nito alam na nakakapit pala yung mga bida sa bakal nitong kamay. Sa loob nito, tinanong ni Sulu kung bakit daw ginagamit niya yung imbensyon ng kanyang ina pero nagsinungaling yung villain na wala daw siyang alam sa sinasabi nito. Pagkatapos ay hinihingi nito yung report ng kanyang research, at sorpresang nagpakita si Vic na ginamit yung kanyang ulo para ibagsak yung robot na kalaban. Tinanong niya kung okay lang ba yung babae sabay nahulog yung kanyang mga ngipin. Pumasok din sa eksena yung magkapatid at sinabi ni Bramble na ililigtas nito yung kanyang nanay. Sinubukan din niyang tanggalin yung wire sa lupa pero parehas lang silang tumalsik na magkapatid. Tinanong ulit nung puting oso kung nasaan yung kanyang anak kaya pinagbigyan siya ng villain at inilabas yung batang oso. Tinawag ito ng kanyang ina pero sa paglundag nung bata, tumigil ito sa ere na pinagtaka nila, yun pala ay isa pala itong hologram. Umamin yung kalaban na lahat ng mga ito ay mga program lang niya, at sinabi sa kanya na nagsinungaling lang siya para sumunod ito.
Matapang na ngayon na hinihila ni Briar yung wire kahit na ito ay may kuryente, at dahil porsigido ito, matagumpay niyang nasira yon. Dahil sa nangyari, sumabog yung makina ng sasakyan na siyang naging dahilan ng pagtalsik nilang lahat sa may labas, at napunta rin sila sa may tubig. Habang nagkakamalay unti-unti yung puting oso, bumagsak sa harapan niya yung hiyas at naalala nito yung kanyang mga sinabi sa dati niyang mga anak. Si Briar yung star, si Bramble naman yung buwan, at ang hiyas ay ang nanay nilang laging magpoprotekta sa kanilang dalawa. Bumalik ang kanyang alaala at kinuha yung kwintas, pagkatapos ay iniligtas din yung dalawa pang magkapatid na nasa tubig. Pagkaahon nila, binanggit ng ina ang mga pangalan nila na ikinatuwang marinig ulit iyon ni Briar. Pagkatapos ng lahat, nakita nila Sulu na nagsama na muli sa wakas ang buong pamilya ng mga oso, at sa tapat ng magandang sikat ng araw, todo ang yakap ni Bramble sa ina. Excited na sinabi ng anak na gagawa siya ng malaking party sa White Bear Mountain at imbitado rin ang lahat. Sumunod ay nakatulog itong si Bramble sa may dagat kaya nagmadali si Briar na sagipin ang kapatid, pero pagbalik niya ay nawala na ang kanilang ina. Sa loob ng silid kung saan inaalagaan si Professor Donghai, pumasok yung nanay at ipinakita sa kanila na may nangyayaring kakaiba sa kanyang braso na lumiliwanag. Dito rin nalaman ni Vic na isa palang robot yung oso kaya siya nagulat, ipinaliwanag ni Sulu na siya ang produkto ng naging imbensyon ng nanay niya. Ayon sa kanyang nakikitang mga datos, pinalitan pala ang dating memorya ng oso, at sorpresa namang nagpakita sa likod nila si Professor Donghai na may sandata. Habang hinahanap ni Briar ang nanay, tumakbo siya sa narinig na ingay sa labas at dito niya nakita sila kasama muli yung villain na si Nanyang. Sinubukan niyang lumapit sa ina pero itinulak siya lang nito, at nasorpresa na nag-iiba ang braso ng oso. Ipinaliwanag ni Nanyang na siya talaga ay isang robot lang, at kinumpirma nga iyon nung nanay. Sinabi ni Briar na ang gusto lang niya ay bumalik silang tatlo sa White Bear Mountain na magkakasama pero tumangging gawin yun ng puting oso. Bumalik sa gusali itong si Briar at nakita rin niya yung hiyas, dahil sa galit ay inihagis niya ito sa sahig na nag-trigger sa bato at naglabas ng kumakalat na ilaw. Nagpakita ito sa bida ng hologram projector nung gubat, at sa di kalayuan, may isang scientist ang nakatagpo sa kanilang magkapatid. Napansin niya na hindi pa pala kumakain yung mga bata kaya dinala niya ito sa kanyang bahay. Ipinaliwanag din dito na siya pala ang nagbigay ng robot na oso sa kanila. Sabay inutos ng scientist na ang trabaho niya simula ngayon ay alagaan ang mga oso na ito sa gubat. At iyon nga ang nangyari, yung robot yung nagpakain sa dalawang magkapatid at ito rin ang pumoprotekta sa kanila laban sa mga asong lobo. Dumating ang panahon na dadalhin na dapat sa zoo yung mga batang oso, pero nakiusap yung ina na gusto nitong manatiling tagapag-alaga sa kanilang dalawa. Naintindihan naman yun ng scientist kaya ibinigay nito yung hiyas sa nanay. Sa gabi ng sunog, nagpakita yung dalawang villain habang pilit na inililigtas ng ina si Briar na naipit sa sahig. Ginamit ng kalaban ang pagkakataon na ito para burahin ang dating program ng oso, pero matagumpay naman na inalis nung nanay yung poste sa tamang oras. Nakipagkita na muli si Briar kay Levick at Bramble, at sinabi nito na kailangan nilang iligtas yung kanilang ina at si Sulu. Sa lokasyon ng mga kalaban, nagtataka si Donghai kung bakit sobrang talino nitong robot na oso, kaya hinihingi niya yung research ng nanay nung propesor. Nagpakita naman sa malayo yung mga bida at hawak ni Bramble yung hiyas na napansin nung kalaban. Mabilis na nakuha agad yun ng Ironclad at ibinigay yun kay Donghai, at natuwa ito dahil magagawa na daw niya ang perpektong robot na nais niya sa wakas. Pagkapindot niya nito, nagpakita muli yung hologram na may mga batang oso na dumaan sa kanya, na ikinagalit nung scientist dahil isa lang pala itong tala-arawan ng nakaraan. Nagkwento si Donghai nung akala niyang naimbento na niya ang unang matalino na robot, mas nadaigan pa pala siya ng nanay ni Sulu dahil ang sa kanya ay mas matalino, na ikinagalit nito ng husto. At dahil dito tinawag siyang makasarili ni Sulu. Eksaktong oras naman na dumating si Vic kasama ang ibang mga tao na narinig lahat ang kanyang pag-amin, at nalaman ng lahat na ninakaw lang pala ng kalaban yung kanyang mga imbento. Tumawa lang yung scientist sa kanyang mga naririnig. Sabay inilabas na ngayon nito ang huling trump card niya na malaking robot at inatake rin si Vic sa malayo. Nakalaya rin yung tatlong oso sa mga Ironclad pero nahabol sila ng mechanical arm nung kaaway. Sumunod ay nagsimula itong umahan muli sa tubig at hinahabol na ngayon sila, na kinokontrol na pala ngayon ni Nanyang sa loob. Lumiwanag ang kamay nito at naglabas din ng electric charge sa mga tao, na gumuhit mula sa lupa, hanggang sa bundok at langit.
Nagpatuloy ito sa pag-atake sa kanila, kaya nagmungkahi si Briar na tutulong daw siya at ganun din ang nasa isip ni Bramble na gawin daw nila yun bilang isang pamilya. Sumugod na ngayon sila sa direksyon nung kalaban habang inaatake sila nito ng mapaminsalang liwanag, na matagumpay na naiilagan naman nila. Naglambitin si Briar sa may tali pero umikot lang siya ng umikot sa kamay nung robot. Nakuha siya ng kanyang ina at nasundan ito ng pagtira ng malakas na laser na ikinahagis nung dalawa. Kinuha naman ni Bramble ang atensyon nito sa pagsuot ng mga ilaw, sumayaw din siya para asarin yung kalaban. Walang nagawa yon dahil tinira lang siya, pagkatapos ay inatake na ulit nito sila Briar at yung puting oso. Sorpresa namang nailigtas sila ng mga mababait na robot, sabay nagpakita rin si Sulu na ngayon ay may mga kasama ng napakaraming robot na inimbento ng nanay niya. Sa pangunguna ngayon ni Briar, sinigaw niya na sama-sama nilang tatalunin yung kaaway at nagsimula ng magsitakbuhan ang mga ito sa malaking robot. Lumilipad na ngayon si Briar at sinusubukang tirahin siya ng sunod-sunod na laser, habang yung sasakyan ni Vic ay tinitira ng yelo yung paanong kalaban na nagsanhi ng pagkawala ng balanse nito. Sa kooperasyon ng lahat, pinalibutan ng sasakyan ni Vic ng kadena yung paanong kalaban, habang si Sulu naman ay tinulak yung switch para hilahin ulit ito. Samantala, ang mag-ina naman ay umilag sa tamang oras at napunta yung laser ng direkta sa loob ng control room na ikinawasak nito. Bumagsak yung dambuhalang makina sa lupa at nagdiwang yung lahat sa kanilang pagkapanalo. Si Vic ay may kaibigan na gustong magpasama sa kanya na sumali sa isang tournament na kung saan lahat ng tao doon ay nagta-transform na maging anong hayop na gusto nila. Pero sa di inaasahang pangyayari, naging mabangis ang mga ito at gustong atakihin ang lahat ng mga turista doon. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Bunny Bears the Wildlife. Nagsimula ang pelikula kay Vic na excited na umuwi, dahil sa may nakuha siyang kliyente sa darating na linggo na yon. Sinalubong siya ng magkapatid na sina Bramble at Briar, at natutuwa dahil pinayagan silang manood ng TV buong araw. Sinabi niya rin kay Briar ang tungkol sa malaking trabaho na nakuha niya, at tiyak magkakaroon na siya ng maraming pera. Dinagdag din ito na bagong bili ang sasakyan niya, na magagawang makapaglakbay sa tuktok ng bulkan, maglakbay sa dagat, kahit nasa pinakaliblib na mga gubat. Isang eccentric na lalaki na si Raymond, ang bumaba sa magara niyang kotse at isa pala siyang live streamer ng popular na website. Pagkatapos ay may napansin siyang pumerade na kotse, at yung tao na nagpakita ay kakilala niya pala nung high school kaya sinorpresa niya ito ng mahigpit na yakap. Natuwa ang dating kaibigan na nakita siya at sinabi ni Ray na live streamer na daw siya ngayon. Sa may veranda, binanggit ni Vic ang tungkol sa Wildland at naiinis siya dahil nawalan siya ng customers dahil dito. Ipinaliwanag ni Ray mas gugustuhin talaga nilang magpunta doon dahil ginagawa nilang hayop ang mga tao. Leon, tigre, maging isang ibon, kahit anong gustuhin mo matutupad yun. Sumunod ay ipinakita niya ang video na nanalo siya ng 3rd place sa tournament last year. Dinagdag din niya na gagawin mo lang ang mga animal challenges at ang 1st place ay mananalo at magwawagi ng 1 milyon. Nabilib ng sobra dito ang bida kaya agad na niyaya siya, na sumali sila sa susunod na torneo. Kinabukasan, nagmamadali na umaalis ngayon si Vic at sumakay sa kanyang van. Narinig ni Bramble na magpupunta ito sa Wildland kaya pasikreto siyang sumakay sa loob ng kotse. Nakarating din sa wakas si Vic sa lugar at dito, nakita niya ang excited na maraming turista sa gaganapin na tournament. Isang babae na si Shirley, ang kumukuha ng iba't ibang larawan ng lugar sabay may pinakita sa monitor na nagsasabing meron na silang bagong transformation package. Nabilib sa kanyang nakita sa labas si Vic kasunod ng paglapit sa kanya ni Shirley, at tinanong kung pwede niyang gamitin ang larawan ng bida sa kanyang article. Sa loob ng tren, nakita rin ni Vic ang magagandang tanawin na nakapaloob sa Wildland at hindi siya makapaniwala sa kagandahan nitong taglay na maraming kakaibang mga hayop. Pagkalabas nila ng trolley, meron na lahat ng bagong damit kasabay ng pagpapakita ng high-tech na bracelet sa kanyang braso. May nabunggo din siya at tumambad sa harapan niya ang isang malaking buwaya, pero ngumiti lang sa kanya ito. Sa likod naman niya ay nagbago bilang leon ang isang tao at ganun din ang nangyari sa ibang turista na nakasalubong niya. Isang AI na si Phoenix ang natutuwang inanunsyo sa buong lugar na ang layunin lang niya ay maging masaya ang lahat ng mga bisita. Nilapitan din ang bida ng isang masayahing hayop at nakapagtataka na nagpa-selfie pa ito sa kanya. Iyon pala ay ang kaibigan niya itong si Raymond, at sinabi ni Vic na gusto niya ring mag-transform.
Pero mukhang walang nangyayari, kaya niyaya ng kaibigan na samahan siya sa tamang pagbibilhan. Sa Wild Market, bumili ng sample package si Raymond para sa kanyang kaibigan at natutuwang inilagay ni Vic ang kanyang bracelet sa monitor pad para kunin ang mga ito. Nagpaalam muna saglit si Ray sa kanya kasunod ng pagpindot ni Vic sa kanyang gadget. Nagdulot ito ng pagdaloy ng kuryente sa kanyang DNA, pagkatapos ay napansin niya na nagkaroon siya ng buntot sa likod. Tuluyan na ring nagbago ang itsura niya nang bigla siyang naging isang oso. Sumubok din siya ng iba at naging chameleon, na ang abilidad ay mapabagal ang nasa paligid nito. Sa huli, mas ninais niya na maging isang leon na ikinatuwa niya dahil sa marami na siyang buhok sa ulo. Isang anunsyo ang nagaganap at excited na ang lahat, habang tumutugtog ng musika ang mga leon din sa main stage. Isang ibon naman ang lumilipad na ngayon at nagtungo ito diretso sa mismong entablado habang dinaanan ang mga audience. Pagka-landing nito ay nagbago rin siya ng anyo at naging scientist na si Tom, na siyang may-ari din ng pasilidad. Natutuwa siyang sabihin sa lahat na ang teknolohiya ay abot kamay na natin, sabay ipinakita rin nito ang panibagong super transformation. Mga hybrid ng iba't ibang hayop ang pinagsasama sa monitor at lalong naging excited ang lahat sa nasaksihan. Sumunod ay ipinakilala niya ang magiging kakampi niya sa torneo at dating champion na si Terry. Isang misteryosong ka-teammate naman nila ang susunod, pero pipili daw siya ngayon mula sa mga audience. Sinabi ni Raymond sa bida na wala daw makapaghihiwalay sa kanilang dalawa, at ganun din ang sinabi ni Vic. Pagkatapos ay ipinakita sa monitor na si Ray pala ang napili, at nung kinausap ulit ang kaibigan, wala na ito at nagmamadaling iniwan siya sa ere. Nabuo na ang grupo ng unang team ng tournament, sumunod ay nagkampihan na rin ang lahat na nasa audience. Samantala, napadpad na sa syudad itong si Briar. Sabay napansin niya sa balita na ang kapatid niya ay nasa Wildland na rin pala. Habang nakikipag-selfie ang grupo ng scientist, isang mascot ang pilit na lumapit sa likod nila at sinusubukan na ngayon itong ma-access ang device ni Tom. Nasa gitna na siya ng downloading, nabunggo naman siya sa likod ni Vic kaya tumalsik ito, at desmayadong natigil ang kanyang access nang dahil sa nangyari. Narinig niya na desperado na naghahanap ng ka-teammate si Vic kaya inalok niya ang sarili para maging partner. Nagpakita rin si Bramble sa kanya kaya nakumpleto na ang kanilang grupo. Ipinaliwanag na ngayon ng AI na ang torneo ay may dalawang bahagi, sabay gumagalaw ang lumulutang na mga isla para bigyan sila ng daan papunta doon. Meron daw silang maraming terrain, mula sa tropical forest, snowy mountains, maging sa lambak na laging kumikidlat. Kailangan nyo lang gawin ay lagpasan ang mga iyon gamit ang inyong gear. Kunin nyo rin ang isa sa mga capsule, oras na magawa nyo yun, ay didiretso na kayo para sa susunod na final round. Ipinakita na ng AI ang go, sabay nagmadali ng magtakbuhan ang lahat maging ang kakampi nilang si Leon. Isa-isa na ngayong nagbabago ng anyo ang mga tao sabay nagpadulas ang mga ito sa damuhan. Bumagsak naman ng maraming beses itong si Vic sa ilang mga bato sa paligid, pero masayang nagpatuloy pa rin siya sa paligsahan. Si Bramble ay ayaw mag-iba ng anyo at inisip na siguro ay isa na siyang oso kaya ayaw ng device. May mga lumilipad sa ere, at ang iba naman ay naglalambitin sa mga baging. Itong mga buwaya ay magaling sa paglangoy, pero ang karamihan sa kanila ay tumatakbo sa lupa. Nakuha na rin ng isang grupo ang unang capsule, ang pangalawang team naman ay nakuha nila sa ilalim ng tubig. Dahil dito, tuwang-tuwa ang audience para sa kanila. Desperado ang grupo nila Vic na makuha ang pinakahuling dalawang capsule na ngayon ay tinatakbo ng iba pang grupo sa malayo. Nakuha ni Raymond ang isa na yun, samantalang napansin ni Leon ang isa pa sa dulo kaya agad siyang tumakbo. Makukuha na sana ito ng iba pang nag-aagawan na grupo, pero ang nakakuha ay walang iba kundi ang kasamahan ng mga bida. Sobrang natuwa ang dalawa dahil nakapasok sila sa finals. Ipinakita na ngayon sa monitor ang 5 grupo na nanalo kabilang na rin ang grupo nila Vic. Ipinaliwanag ng AI ang susunod na bahagi, nahulihin ang silver na bola para magkaroon ng 1 puntos, at kulay ginto na bola para magkaroon ng 10 puntos. At ang pinakamaraming score ay hihirangin sa wakas na magwawagi ng palaro. Dinagdag din na pwede na nila ngayong gamitin ang super transformation, kaya ginawa ito agad ni Raymond at nagkaroon ng kuryente ang kanyang DNA, kasabay ng pambihirang pagbabago nito sa ere. Ganun din ang ginawa ng iba at lahat sila ay nagkaroon ng mga pakpak. Gusto rin sanang gawin yun ni Vic pero nang hinanap ang kakampi, ay hindi niya na ito makita.
Nagsimula na ang pangalawang bahagi at hinahabol na ngayon ng mga kalahok ang mga silver na bola sa ere. Karamihan sa kanila ay nakarami na ng mga nakuha, na siyang idini-display sa monitor para makita ng lahat. Hindi rin nagpapahuli ang mga bida kaya sinimulan nilang hulihin ang napakabilis na bola pero masyadong mailap ito para sa kanila. Pagkatapos ay napansin nila si Leon sa malayo kaya nagdesisyon sila na sundan ito. Ilang saglit, nagtagumpay na ang misteryosong kasamahan nila na ma-download ang access ng device ng scientist. Nagkasama na rin sa wakas ang buong grupo, at biglang dumaan sa kanila ang pinakamalaking puntos na kulay ginto na bola. Pagkakataon na daw nila na manalo, kaya nagbago ng anyo si Vic at sinimulang habulin na yon. Nakita rin ito bilang pagkakataon ng iba pang grupo para makapuntos ng malaki kaya sinimulan din nilang sundan ang bola. Pumasok ito kung saan may makapal na ulap at napansin ng mga bida na kumikidlat din dito. Ang iba ay tinamaan ng mga kidlat kaya automatic silang natanggal sa paligsahan. Dalawang grupo na lang ang natitira kabilang ang mga bida, pero ang scientist na si Tom ay tinamaan ng kidlat kaya ang naiwan na lang ay si Raymond. Sinubukan kunin ito ni Bramble pero itinulak siya at natamaan ng kidlat, kaya nagkasundo ang dalawa na kailangan nilang manalo. Napalibutan na ngayon ang bola ng tatlong kalahok at nangangamba ang audience kung anong mangyayari. At sa pinakahuling sandali, tumalon ang tatlo at sinalag ni Leon ang kidlat para makuha ni Vic ang mailap na gintong bola. Dahil dito, natapos ang torneo at ang grupo nila ang hinirang na nanalo. Sumunod ay sumakay sila sa hot air balloon at nahawakan nila ang maganda at makulay na Aurora Borealis. Habang nanonood sila ng fireworks, lumalapit ang kaibigan nilang si Raymond sa himpapawid. Sumunod ay kagulat-gulat na naging mabangis ito na tila wala sa sarili at gusto silang atakihin. Sinira din nito ang tali ng balon, at agad umaksyon si Bramble para suntukin ang kalaban. Gumanti ito sa pamamagitan ng pagsira sa sinasakyan nila at tuluyang nahulog ang mga bida sa ere, buti na lang ay nailigtas sila ng kanilang suot na gear. Pagka-landing nila, tinanong sila ni Tom kung anong nangyari. Sumagot si Vic na inatake daw sila ni Raymond sa may balon kanina. Nang makita na nila si Leon sa bundok, tatakbo na sana ito papalayo pero nahuli siya ng tali ni Terry, sabay ng pagkuha nito sa kanyang device. Ipinakita ni Tom sa mga bida na balak daw ni Leon na magnakaw sa kanila, na siyang pinaniwalaan at ikinagulat ng dalawa. Pagkatapos ng kaguluhan, ibinigay na sa mga bida ang nakuhang premyo ng torneo, pero malungkot na tinignan ni Vic ang ginawang kabutihan sa kanya ni Leon nung finals. Galit naman na sinusugod ngayon ni Briar ang kapatid sabay hinabol din si Bramble dahil tumetakas ito sa kanya. Ilang saglit, patuloy pa rin na hinahanap ng bida si Bramble at hindi inaasahan ang pagpapakita ng dalawang contestant na biglang inaatake na siya. Meron naman na gumamit ng freezing ray sa kanila at nakulong sila sa yelo, na nasaksihan din ng photographer na si Shirley. Umalis na ngayon ang truck at nagdesisyon ang babae na sundan ito. Sinabi rin ni Shirley ang kanyang nasaksihan sa dalawang bida, at nagdesisyon sila na i-report ito kay Tom. Nag-imbestiga ang grupo sa may desyerto at may nakita sila na isang abandonadong bahay. Pumasok sila dito para tumingin sa paligid at binasa ni Vic ang isang journal na galing sa anak pala ni Leon. Pinakita sa nakaraan na gusto ng bata na maging isang ibon para makalipad siya sa ibabaw ng mga puno, sinabi ng ama na gagawin niya ang lahat para mangyari yun. At nung dumating ang kaarawan niya, nagbigay ang kanyang ama ng espesyal na regalo, isang pares ng mga pakpak at nagagawa nitong paliparin ang bata na natutuwa habang lumilipad. Hiniling din nito na sana ay maranasan ng lahat ang kanyang kasiyahan na nararamdaman. Pagkatapos ay nakakita sila ng magazine na magkasama sila Tom at Leon, sabay na pagtanto na silang dalawa pala ang naglikha ng Wildland. May nabasa rin si Vic na mga dokumento tungkol sa mga nabigong eksperimento ng super transformation. Nagpunta na ngayon ang buong grupo sa main headquarters gamit ang high-tech na bagong sasakyan ng bida. Samantala, kinumpronte na ni Tom ang scientist din na si Leon kung bakit siya nagbalik ulit. Nagalit si Leon dahil pinatigil na niya ang Super Transformation Project pero bakit pinagpapatuloy pa rin daw nito ni Tom? Tinawag na ngayon si Phoenix, sabay ipinakita nito na nasolve na daw ng AI na maging stable ang Super Transformation. Huli na rin ang lahat dahil ginagamit na ng mga tao sa Wildland ang nasabing eksperimento nila. Nagmakaawa si Leon sa kanya na tumigil na daw siya habang maaga pa. Sabay may tumawag sa kanila sa monitor at ipinakita na nakatakas daw ang mga ibang naapektuhan na mga turista.
Ginamit ni Leon ang pagkakataong ito para itulak si Tom at nakuha niya ang device na kailangan niya. Pagkatapos ay tumalon siya sa salamin na bintana at nagpadulas sa isang malaking puno na puro halaman. Sumunod din sa kanya ang kalaban habang inaatake niya ang scientist gamit ang freezing gun nito. Patuloy pa rin sa paghabol sa kanya hanggang sa natamaan siya nito, at nabitawan din ang device sa sahig. Gagawin na sana siyang yelo ni Tom pero buti na lang ay niligtas siya ng bida na nagmula sa ere. Nagsama rin ang buong grupo at ibinalita sa kanila na nakita nilang nagwawala ang mga turista sa kanilang super transformation. Sinabi ni Leon na kailangan niyang tapusin na ito ng mag-isa, pero nagmungkahi si Vic na tutulong din siya, ganun din ang sinabi ng ibang kasama. Pero pipigilan daw sila ni Tom, na ngayon ay meron ng mga kakampi at balak na nilang umatake. Nag-transform ng tigre ang isa, ganun din si Vic na naging leon pagkatapos ay naging ibon din. Hinahabol na ngayon si Vic sa ere ng isa pang ibon habang tinitira siya ng freezing ray. Magaling umilag ang bida sabay umikot din sa ere at sinakyan ang kalaban sa likod para bunutin ang mga balahibo nito. Pagkatapos ay tinawag niya si Shirley para iharap daw ang kalaban sa kanya at tinira ang isa ng freezing gun, na nagpabagsak sa dalawang ibon. At ang huli ay si Tom, na sinusugod ngayon ng bida. Nag-transform ang scientist sabay nagkarate ito ng flying kick na siyang sumipa sa mukha ni Vic. Sumunod ay sumugod muli ang scientist sa kanya pero nagpadulas si Vic at nagbago bilang chameleon para bumagal ang kalaban. Ginamit niya ang dila para makuha ang device, pagkatapos ay naging leon para atakihin ito ng malakas sa ere na tumalo sa kaaway. Tulad ng inaasahang mangyari, nagbago ng anyo ang mga tao at nawala ng kontrol sa sarili ang mga ito. Ginamit nila ang device ng kalaban para makapasok sa isang silid na napapalibutan ng malaking screen. Sa sentro nito ay ang nagsasalitang AI machine na si Phoenix at binati ang dati niyang amo na si Leon. Nilagay niya ang gear sa may monitor at inutos sa robot na i-shutdown na ang Super Transformation Matrix. Pero ayaw gawin yun ni Phoenix dahil ayon sa recording, sinabi niya mismo na gusto lang niyang ibahagi ang kasiyahan sa lahat ng mga tao. Katwiran ng robot na miserable ang mga tao sa ordinaryong buhay nila. Pero ang Super Transformation ay nagbibigay sa kanila ng konting kasiyahan, at balak niyang maging permanente ito dahil para sa AI, ito ang ibig sabihin ng tunay na kaligayahan. Nagalit si Leon na ang AI pala ang hindi tumigil sa paglikha ng Transformation Project, at sumagot ito na ayaw niyang sirain ang technology dahil labag ito sa core command ng mga robot. Isha-shutdown na sana ni Leon ang AI pero may dumating na tulong dito. Walang iba kundi si Tom na nasa anyo ng Super Transformation. Ituloy daw niya ang pag-shutdown ng system, at susubukan naman daw na pigilan ni Vic ang hybrid. Kahit anong gawin ng bida ay walang laban nito, pagkatapos ay sinisira na ang barrier sa likuran niya. Pero nagawang pindutin na ni Leon ang manual shutdown. Sa huli, bumalik sa dating trabaho si Vic na maging isang tour guide para sa mga turista sa Mountain Crystal Peak, kung saan kasama niya rin ang magkapatid na sina Briar at Bramble maging si Raymond. Si Vic at ang magkapatid na oso na sina Briar at Bramble ay misteryosong napadpad sa sinaunang panahon kung saan nakilala nila ang isang batang lobo na si Fei-Fei, at ang isang tribo ng mga sinaunang tao na tumulong sa kanilang mamuhay sa nakaraan. Sa kabila ng panganib na kinakaharap laban sa grupo ng mga mabangis na lobo, ay nagtulungan sila upang protektahan ang isa't isa at makabalik sa kasalukuyan na panahon. Ngayong araw, ikukwento natin ang storya ng Bunny Bears Blasts into the Past. Nagsimula ang kwento sa isang kuweba kung saan ipinapakita ni Vic ang mga prehistorikong larawan na nakaukit sa mga pader at ipinapaliwanag ang kahulugan ng mga ito. Kasama ang dalawang magkapatid na oso na sina Briar at Bramble, tinutulungan nila ang kaibigan na libangin ang mga turistang nandoon. Subalit, dahil sa kakaibang mga larawan, hindi pinaniniwalaan ng mga tao ang mga sinasabi ni Vic at nagsimulang umalis ang mga ito. Nalungkot ang lalaki sa pangyayaring iyon at nag-umpisang mag-ayos ng kanilang mga kagamitan. Samantala, habang nayayamot na nakaupo, napansin ni Bramble ang isang lumilipad at kumikinang na insekto. Lumipad ito patungo sa pader ng kuweba at nakalikha ng maliit na butas doon. Nilagay ni Bramble ang kanyang daliri sa ginawang butas ng butterfly at nagulat silang tatlo nang magsilabasan ang napakaraming kumikinang na insekto. Lumaganap ang mga ito sa buong kuweba at pinalibutan silang tatlo. Hinawakan ni Bramble ang isang butterfly na nagresulta ng napakalakas na liwanag.
Nang lumisan iyon ay napansin ni Vic na nawawala ang kanilang mga kagamitan at maging ang mga nakaukit na larawan sa mga pader ay wala na rin. Nalilito man, lumabas sila mula sa kuweba at napagtanto nilang tila nagbago ang paligid. Ang dati na kagubatan ng mga pine tree ay naging kalbong bundok na ito. Ginamit ni Vic ang kanyang binoculars upang suriin ang paligid at laking gulat nang makita sa di kalayuan ang isang kumpol ng ruby at masaya itong tumakbo patungo roon. Pagdating sa kinaroroonan ng mga ruby, agad niyang sinunggaban ang mga ito at inisip kung gaano karami na kayamanan ang mapapasa kanya kung makukuha niya ito. Ginising siya ng magkapatid sa realidad at sinabing kailangan nilang hanapin ang daan pauwi sa kanilang tahanan. Habang sila'y paalis, naapakan ni Briar ang ulo ng isang pagong. Agad namang lumitaw mula sa tubig ang iba pang mga kasamahan nito. Habang nasa likod sila ng isang malaking pagong, bigla itong tumakbo ng napakabilis palabas ng tubig at itinapon sila sa isang bangin. Nahulog sina Vic at ang mga oso sa isang putol na kahoy kung saan naroroon ang isang kawan ng mga rhinoceros na kumakain ng damo. Naipit silang tatlo sa loob ng kahoy at nagsimulang maglakad ng walang direksyon sa kapatagan. Habang naglalakad, hindi nila sinasadyang mabangga ang isang batang baboy ramo na naglalaro. Dahil dito, umiyak ng malakas ang batang baboy na ikinagalit naman ng mga malalaking kasamahan at hinabol sina Vic at ang mga oso. Tumakbo silang tatlo hanggang sa makarating sa isang malaking puno sa gilid ng bangin. Nang makalapit ang grupong humahabol sa kanila, bigla itong huminto na siyang ipinagtaka ng tatlo. Kinuha ng grupo ang maliit na baboy ramo at bumalik sa pinanggalingan nila. Makalipas ang ilang sandali, nagulat ang mga bida nang marinig ang malakas na ungol sa kanilang likuran at nakita ang napakalaking ibon. Hinabol sila nito hanggang sa mapunta sina Vic at Bramble sa gilid ng bangin. Sinugod ni Briar ang ibon gamit ang isang lubad, na naging dahilan ng pagbagsak nito subalit dahil din doon nahulog si Briar sa malalim na bangin patungo sa kagubatan. Dahil sa tindi ng pagbagsak ng ibon, natamaan si Bramble at Vic ng kahoy sabay nahulog din sila sa ibang bahagi ng gubat. Nagising si Briar sa isang lugar na puno ng mga kawayan kung saan nakilala nito ang isang batang lobo na nagngangalang Fei-Fei na gustong makipagkaibigan sa kanya. Nais ng batang lobo na tulungan siya na hanapin ang mga kasama, kapalit ng pagtulong ni Briar na makuha ang isang courage fruit sa itaas ng bangin. Hindi ito pinansin ng oso at nagsimulang maglakad upang hanapin ang kanyang kapatid at si Vic. Samantala, makikita sina Vic at Bramble na tumatakbo dahil hinahabol sila ng mga sinaunang tao. Naigapos ng dalawa ang kanilang mga sarili at dahan-dahan silang nilapitan ng mga ito. Nang tuluyang makalapit ang kalaban, mayroong uod na tumungtong sa ilong ng isa sa kanila at dahil sa takot, nasaktan nila ang isa't isa at nawalan sila ng malay. Tinawanan lang ito ni Vic at Bramble nang biglang dumating ang isang babaeng kasamahan ng mga sinaunang tao na nagngangalang Lynn at binugbog silang dalawa. Sa kagubatan ng mga kawayan, patuloy na naglakbay si Briar at sinikap niyang hanapin ang daan palabas. Habang naglalakad ay naengkwentro niya ang malaking panda na natutulog. Natakot ang oso, ngunit ipinakilala ni Fei-Fei ang panda bilang tagapag-alaga ng kagubatan ng mga kawayan at palagi lamang itong natutulog. Itinuro ng batang lobo ang daan palabas na agad namang pinuntahan ng oso ngunit habang naglalakad, hinaharang siya ng mga maliliit na pandang nagkukulitan at pinagtatawanan siya. Binaliwala lamang ito ni Briar hanggang sa mapansin itong umaatras siya dahil binubuhat ito ng mga maliliit na panda sa ilalim ng kanyang mga paa, pabalik sa loob ng kagubatan. Matapos noon, nawalan siya ng balanse at bumagsak. Bumangon ito at sinubukan muling umalis. Ngunit pinipigilan siya ng mga makukulit na panda, na kahit saan sulok man siya mapadpad ay hinaharangan siya ng mga ito at pilit na pinababalik sa loob ng gubat. Sa ilang beses nitong pabalik-balik ay nilapitan siya ni Fei-Fei at sinabing tutulungan siya nitong makalabas kung sasamahan niya ang lobo sa paghahanap ng prutas na iyon. Naiinis at may pag-aalinlangan man, pumayag si Briar at nakipagkamay. Dahil dito, lumapit si Fei-Fei sa malaking panda at ginising ito upang libangin ang maliliit na panda at makatakas silang dalawa. Samantala, nakabalik na ang mga sinaunang tao sa kanilang nayon dala ang nakagapos na sina Vic at Bramble. Naghain sila ng inihaw na manok at sabay-sabay na kumain. Bigla namang dumating ang isang kawan ng toro at inatake ang kanilang lugar at dahil dito, nagtakbuhan ang mga tao para sa kanilang buhay. Sa pagtakbo, nabundol ng toro sina Vic at Bramble kaya nakatakas ang mga ito. Nanatili si Lynn at lumaban sa mga toro na mag-isa ngunit hindi niya kinaya ang bangis ng itim na hayop at tumilapon ito.
Sabay na daganan si Vic habang si Bramble ay tumakbo patungo sa kagubatan. Nang papalapit ang toro sa kanila ay ginamit ni Vic ang kanyang cellphone at kinuha na nito ng larawan upang masilaw at mapigilan ang hayop na atikihin siya. Sa kabila noon, inatake pa rin ito ng malaking toro at tumilapon si Vic sa likuran ng kalaban. Bumalik si Bramble upang tulungan ang kanyang kaibigang labanan ang hayop at nagtagumpay sila. Kinuha ng matanda ang cellphone ni Vic at ipinakita ang larawan ng toro sa mga kasamahan. Dahil sa pag-aakalang naikulong nila ang espiritu ng toro sa cellphone, ipinagdiwang sila ng kanilang nayon at tinanggap sila bilang mga tagapagligtas at bayani. Samantala natagpuan nina Briar at Fei-Fei ang daan patungo sa kagubatan at pinayo sa oso ang mga paalala upang maging ligtas at manatiling maayos siya dahil sa mga kakaibang nilalang sa kagubatan na yun. Kinagabihan, nakakita si Fei-Fei ng isang kuneho at sa halip na iligpit ay ninakaw lang niya ang pagkain na dala nito. Nakita naman iyon ng ilang batang lobo na katulad niya at tinawag siyang duwag dahil hindi niya kayang mangaso at naaawa siya sa mga nahuhuli nito. Kinutya siya at tinawag na kahihiyan sa grupo ng mga lobo. Nang magkaroon ng pagkakataon, nagpakita si Briar sa kanila at tinaboy ang mga batang hayop papalayo. Subalit, dahil sa kahihiyan, malungkot na tumakbo si Fei-Fei upang magtago. Sa huling bahagi ng gabi, nag-usap ng masinsinan ang dalawa at naging determinado itong makuha ang courage fruit upang maging tunay na mandirigma ng mga lobo. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nilabanan ang anumang pumigil sa kanila. Hindi nagtagal, habang umiinom ng tubig sa may ilog, nakarinig sila ng ingay sa di kalayuan. Doon makikita ang isang bata na hinahabol ng mabangis at malalaking mga lobo. Huminto ang bata sa gilid ng bangin at dahan-daang nilalapitan ng mga ito. Lumapit si Briar upang iligtas ang batang lalaki nang dumating ang hari ng mga lobo at ipinagutos na atikihin ang oso. Sinunggaban niya ang bata na naging dahilan ng pagkahulog nito sa bangin. Bago ito tuluyang mahulog, nahawakan ni Fei-Fei ang lubad na kinakapitan ng bata at iniligtas ito upang hindi tuluyang malaglag. Inatake ng pinuno si Fei-Fei, ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin niyang pinigilan ang lubad na hawak ng bata. Lalapitan sana siya ulit ng hari nang napigilan ito ng mga pana mula sa mga taong dumating. Dahil dito, nagsimulang tumakbo ang mga lobo palayo. Nagbabalak sana si Lin na iligpit ang sugatang lobo, ngunit pinigilan siya ng bata at sinabing siya ang nagligtas sa buhay nito. Samantala, nakasama na rin muli ni Briar ang kanyang kapatid at si Vic, at bumalik na sila papunta sa nayon. Nagpapagaling si Fei-Fei habang pinag-uusapan ng mga bida ang kanilang mga karanasan sa kagubatan. Nagpatugtog si Vic ng musika, at ito ang naghatid sa kanila ng kasiyahan. Tinuruan rin niya ang mga tao doon ng ilang modernong paraan ng mga bagay. Nang tuluyan ng gumaling si Fei-Fei ay nagpaalam na sila sa nayon upang tulungan siya sa paghahanap sa courage fruit. Sa gabi, habang natutulog ang lahat, narinig ni Fei-Fei ang ungol ng hari ng mga lobo, kaya't lumakad siya upang hanapin ito. Sinaway ito ng hari dahil sa pagkampi sa mga tao at pagsuway nito sa kanilang grupo. Upang makabawi, hiningi ng hari na itraidor ni Fei-Fei ang kanyang mga kaibigan upang matanggap siyang muli sa kanilang grupo, pagkatapos ay umalis na ito. Kinabukasan sinusundan lamang ni Vic at ng mga oso si Fei-Fei papunta sa isang talampas kung saan naghihintay ang mga lobo. Ngunit pagdating doon ay pinasok nila ang kabilang daan upang malinlang ang mga kalaban at tuluyang tumakas. Hindi nagawang traidori ni Fei-Fei ang kanyang mga bagong kaibigan at sa halip ay ibinahagi nito sa kanila ang plano ng mga lobo. Nang makaalis sila sa talampas, pinasalamatan siya ni Briar sa pagliligtas ng kanilang buhay. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa puno kung saan pinaniniwalaang naroroon ang prutas. Sumakay si Vic at Bramble sa isang pagong at nagpahabol ito sa malaking ibon na nagbabantay sa puno. Sa kabilang banda, nagmadali namang umakyat si Fei-Fei at Briar sa malaking puno. Nang makaakyat sila sa tuktok, agad nilang hinanap ang prutas ngunit sa kasamaang palad, wala silang nakitang bunga kundi mga itlog lamang ng ibon. Sinubukan niyang kainin ang isa sa mga itlog at umasa na ito ang bunga, ngunit pinigilan lamang siya ng kanyang kaibigan. Labis na nadismaya ang batang lobo at umiyak na lamang. Ipinahayag niya kay Briar ang tungkol sa pagkalisan ng kanyang kapatid dahil sa kanya. Tinanong niya ang oso kung paano maging matapang, at sinagot siya nito sa pamamagitan ng pagsalaysay ng kanyang nakaraan kasama ang kapatid. Nang mawala ang kanilang ina, takot na takot rin ito, ngunit kinailangan niyang maging malakas at matapang upang protektahan ang kanyang batang kapatid.
Dinagdag din niya na balang araw malalaman din ito kung paano maging matapang. Habang nag-uusap, nakaramdam sila ng malakas na pagyanig ng lupa at nakitang sumasabog ang isang bulkan. Tumigil ang ibon sa paghabol kina Vic at Bramble at lumipad patungo sa kanyang pugad at inilikas ang kanyang mga itlog. Lahat ng mga hayop sa paligid ay nagsimula na ring tumakbo para sa kanilang buhay. Dahil dito, nagpasya ang mga bida na ito na ang tamang oras para umuwi, kaya't agad silang nagpaalam kay Feifei at tumakbo upang hanapin ang kuweba. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang grupo ng mga lobo upang harangin sila. Agad sumigaw si Feifei mula sa malayo at natatakot na dumaan sa gitna ng mga lobo. Nakiusap siya sa hari na huwag nilang saktan ang kanyang mga kaibigan at siya na lamang ang kunin nila. Sa kabila nito, nagalit ang hari kay Feifei sa paglalakas loob nitong pumagitna sa kanila ng kanyang biktima. Sinabihan siya ni Briar na huwag nang magpakumbaba sa harap ng hari dahil wala ring silbi yun. Iniutos ng hari sa mga kawal nitong lobo na atikihin sila, ngunit naantala ito nang dumating si Lin at ang kanyang mga kasama mula sa nayon. Nagsimula ang isang malupit na labanan sa pagitan ng dalawang magkaaway na grupo sa gitna ng pagsabog ng bulkan. Nagpatuloy ang labanang ito hanggang sa ilang sandali, biglang gumalaw ang lupa at muling sumabog ng malakas ang bulkan at nagpaulan ng mga bola na apoy patungo sa kalupaan. Isang malaki at nag-aapoy na bato ang lumipad malapit sa kanila at nagdulot iyon ng paghiwalay ng lupa. Nakaligtas ang tatlong magkaibigan at si Feifei habang si Lin at ang mga kasama nitong taga-nayon ay nakatayo sa malapit ng gumuhong lupa. Napagpasyahan ng mga oso na putulin ang isang puno upang makatawid ang mga tao. Ngunit biglang dumating ang grupo ng lobo mula sa likuran at sumugod sa kanila. Nakita ni Briar ang mga ito at kinuha ang isang kahoy upang labanan ang mga sumasalakay sa kanila, habang sina Bramble at Vic ay nagmadaling putulin ang puno. Lalo pang lumakas ang pagputok ng bulkan, at muli na namang lumipad ang malalaking bola ng apoy. Tumalon ang hari sa mga bitak ng lupa upang atikihin si Feifei. Sunod niyang sinunggaban sina Vic at Bramble at sinira ang mga sandata upang matigil ang pagputol nila sa puno. Sinikap ng bida na tulungan si Feifei, ngunit pinigilan ito ng ibang mga lobo. Dahan-daang lumapit ang hari kay Feifei at tinatawag siyang traidor. Napaatras ang batang lobo patungo sa gilid ng bangin at muntikan ng mahulog. Nakakapit lamang ito sa bato habang tinatawag siya ng hari na duwag at lubos itong nagpatangay sa kanya. Sa kabila nito, pinalakas ni Briar ang kanyang loob at sinasabi sa kanya na hindi siya duwag kundi ang pinakamatapang na kanyang nakilala. Ang mga salitang ito ay nagbigay lakas kay Feifei habang natatandaan niya ang mga oras na kasama si Briar. Dahil dito ginamit niya ang kanyang lakas at inatake ang hari at napabagsak ito. Pagkatapos noon, sama-sama silang nagtulungan upang mapabagsak ang punong makakapagligtas sa kanilang mga kaibigan. Nang subukang pigilan iyon ng hari, inatake siya ni Feifei at nahulog silang dalawa sa bangin. Itinumba ni Briar ang puno at tumakbo ito patungo sa dulo ng bangin kung saan nahulog ang kaibigan at umiyak dahil sa nasaksihan. Ngunit, makalipas ang ilang sandali ay lumitaw si Feifei mula sa kadiliman, at nagdiwang ang lahat ng malamang maayos pa pala ito. Samantala, sa pagkawala ng kanilang hari ay tumakbo na palayo ang mga lobo. Nang matapos na ang lahat ng kaguluhan, tuluyan ang nagpaalam sina Vic at ang mga oso sa mga taga-nayon. Nagkaroon rin sina Briar at Feifei ng emosyonal na sandali habang nagpapaalam sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat ng iyon, pumasok sila sa kuweba kung saan sila'y napaligiran ng kumikinang na mga butterflies na nagdala sa kanila pabalik sa kasalukuyang panahon. Si Coco ay isang explorer na robot ang napadpad sa mahiwagang gubat ng Fantastica. Kasama ni Vic at ng magkapatid na oso, ang buong grupo ay sama-samang prinotektahan ang maalamat na bagay na tinatawag na Golden Antlers. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Fantastica, A Bunny Bear's Adventure. Nagsimula ang pelikula sa isang robot na si Coco, at tinitignan ang looban ng isang kuweba, habang nakikita naman ito sa tablet ng mga researcher. Pinilit nito na makapasok sa siwang at ini-report na may natagpuan daw siyang kakaibang bagay. May lumipad naman na bolang drone ang nag-scan ng buong paligid, habang yung pulang robot ay nilapitan yung bato na may mga sinaunang marka. Nagulat ang mga researcher na baka ito daw yung link nila sa mga nakaraang Deer Tribe ng Fantastica, sabay inutusan yung drone na i-scan yung buong bato para masuri nila ng mabuti yung imahe. Pagkatapos noon, unti-unting bumabagsak yung mga bato sa kisame kaya nagmadali yung mga robot na makaalis sa delikadong kuweba.
Pagkalabas naman niya, may dumakip sa kanyang masamang loob na kawatan at sumigaw yung propesor na protektahan daw nito yung mapa. Lumabas muli yung drone na siyang tumama sa mukha ng kalaban, kasabay ng pag-activate ng booster protocol ni Coco at nag-transform para makatakas. Samantala, hinahabol sa gubat ng magkapatid na oso si Vic dahil ayaw nilang hayaan itong pumutol ng mga puno sa lugar. Pagkatapos ay naengkwentro ng bida yung pulang robot at nagtataka siya kung bakit ito sumasabay sa kanya. Parehas na ngayon silang gumulong sa burol kaya naabutan na sila ngayon nila Briar at Bramble. Nakabuntot rin pala yung mga kawatan kanina at sinubukan na muling tumakbo ni Coco, pero pati si Vic ay nahila rin sa pagtakas niya. Tinitira din sila ng isang kalaban ng kakaibang yelo sa daanan, pangalawa ay nagpalipad ang isa ng cybernetic na kamay sa ere na ngayon ay humahabol sa kanila. Sumabog ito sa lupa na siyang paghagis ng dalawa, pero matagumpay naman silang nakatakas sa mga kaaway. Sumunod ay nagre-reboot muli ng kanyang system si Coco, at nung nagkamalay siya, inaayos na pala ito ng bida sa kanyang lamesa. Dumating naman yung magkapatid na oso at natutuwang yakapin ni Bramble ito dahil maayos na ulit ang bagong kaibigan. Pagkatapos ay nagpakilala yung robot bilang si Coco, isang exploration and archaeological robot. Ilang sandali, kinabit na ulit ni Vic ang mga dating nasirang parte nito at ramdam na ngayon ng robot ang panibagong sigla ng kanyang system. Nagkwento rin si Coco ng tungkol sa hinahanap ng grupo niya na isang golden antlers ng deer tribe. At nung narinig ito ni Vic, nagboluntaryo agad ito na samahan yung robot bilang isang explorer din daw. Pumunta sila sa isang ekspertong kaibigan tungkol sa mga sinaunang deer tribe, at nagkwento ito ng isang alamat tungkol sa isang hunter dati na nawawalan na ng malay sa gitna ng snow. Nang bigla namang may nagpakita daw na golden deer sa kanya, at itong mystical creature ay binuhat siya sa likod para dalhin sa mas ligtas na lugar. Sinasabi nila na pagkatapos ng winter ay nag-iwan ito ng isang pares ng golden antlers, at yung mga naging ninuno ng hunter ay siyang naging deer tribe din ng Fantastica. Dinagdag niya na ang mural ay ang unity ng mga deer at mga tao, at sa baba nito ay ang migration ng deer tribe papasok ng Fantastica. Kinabukasan, nagpunta ang grupo sa tingin nila ang dating tinatawag na mysterious forest gamit ang sasakyan, hanggang sa marating nila ang isang matayog na bundok at naglakad mula dito. Pagkatapos ng malayong paglalakbay, natatandaan na ni Bramble ang dati nilang naging tirahan ng kapatid. Sumunod ay naalala din ni Briar na yung dating nahulog sila sa butas, at may tumulong sa kanilang lalaking nakasakay sa deer, na may trinkets ng asul na mga balahibo. Ilang sandali, natagpuan na nila ang abandonadong village ng mga deer tribe, at namangha ng sobra dito ang mga bida. Pumasok na ngayon sila sa loob ng kuweba ng yelo, at sinabi ni Coco na mahigit 2 milyong taon nang nabuo ang mga ito, simula pa nung Ice Age. Nagtataka naman yung robot kung paano lumulutang sa loob ng yelo ang mga simbolo, kaya inilabas niya ang kanyang drone para basahin muli ang mural at nalaman ang kasagutan. Sumunod ay inayos niya si Vic sa isang posisyon at sinabing wag daw siyang gagalaw, at naglabas siya ng solar panel para tumalbog yung sikat ng araw sa iba't ibang refleksyon. Pagkatapos tumalbog yung ilaw sa ulo ni Vic, itinuro nito ang kanilang susunod na destinasyon kaya pinasok din nila ito. Sa loob, ay isang napakalawak na mga daanan papunta sa isang altar, at nung marating nila ito, isang kakaibang yebe ang may bagay sa loob. Ipinaliwanag ni Coco na isa itong mapa na magtuturo sa kanila kung nasaan daw yung golden antlers. Sorpresa namang may lumilipad na cyborg arm ang sinira ang pinaglalagyan ng mapa. Sabay nagpakita yung mga kawatan na kukunin daw yung artifact. Pinulot ni Briar ito at nagmadali yung grupo na tumakas, kasabay ng pagdulas nila sa yebe palabas ng silid. Hinabol sila ng dalawa na may ice skates bilang sapatos. Sumunod ay naglabas yung babae ng lumiliwanag na tali at muntikan pang matamaan nito si Briar. Hinila ng kalaban ang sandata na nagsanhi ng pagguho ng tipak ng yebe sa daan, buti na lang ay ligtas na nalagpasan ito ng oso sa paglundag niya. Nagpatuloy ang habulan para sa mapa at nagagawang ilagan isa-isa ni Vic ang mga yelo sa daanan, kabilang na rin yung butas na matagumpay niyang nalusutan. Sa may dulo, naabutan sila ng mga kaaway pero dumating ang magkapatid na oso, at sinira ang pader hanggang makarating sila sa kabila nito. Hindi inaasahan na natagpuan na rin nila sa wakas ang maalamat na lugar ng Fantastica, pero ang mga kalaban ay walang tigil pa rin sa paghabol sa kanila sa may gubat. Ang cyborg arm ni Pounder ay pinasabog ang lupa kaya tumalsik si Coco, at nakuha nung babae itong robot. Ayaw ibigay nito yung mapa kaya inihagis siya sa ere at susuntukin na sana ni Pounder ito.
Sorpresa namang may nagligtas sa kanya ng isang di kilalang estranghero. Sumunod ay napapalibutan na pala sila ng mga residente ng tribo. Meron namang isang batang babae ang nagpakita kay Vic na siyang ikinasigaw niya. Sabay bumalik na rin si Coco nang ligtas sa grupo. Inatake na muli sila ng yelo, at sumugod rin yung babae na kalaban gamit ang pinagkakatiwalaang sandata nito. Mabilis yung estranghero, at matagumpay niyang naiilagan ang atake ng mga kaaway. Ginamit ng bida yung malaking bulaklak para tirahin ng tinte yung kalaban. Dahil dito, umatras na muna sa laban sila, at nawala na rin yung tumulong sa grupo na ipinagtaka ni Briar. Kakaiba yung gubat at wala silang mahanap na makakain dito, hanggang makakita si Coco na akala niyang prutas, pero nagulat ito na isa pala itong mata. Tumambad sa kanila ang isang higanteng slug, sabay tinapunan sila ng slime nito. Nakakita din sila ng akala nilang raspberry, pero nung kinuha ito ni Bramble, bigla itong nagkapaa at lumakad sa braso niya. Lumipad ito sa ere at may sumabay din ng iba pang lumilipad na mga prutas sa puno. Samantala, nagdilim ang langit kasabay din ng pagbaba ng liwanag na ang dala ay yung mga kalaban kanina. Balik ulit sa grupo, hinahabol na ngayon sila ng isang malaking insekto at inaatake din ito si Vic. Lumundag ito pagkatapos na siyang naghagis sa mga bida para mahulog at gumulong sa ibaba. Napalibutan na ngayon sila ng mga bulaklak na naglalabas ng mga pollen, at natuwa si Bramble sa kanyang nakikita. Yun nga lang, dumami ito at dumidikit din sa kanila, na siyang nagpapalutang ngayon sa buong grupo. Dumating sa eksena yung misteryosong babae kanina at ginamit ang kanyang plauta para patulugin muli ang mga bulaklak, na siyang nagpalaya din sa lahat. Sumunod ay nagpakilala yung tagapagligtas nila bilang si Naya, at binanggit na ang mga balahibo ay galing pa sa kanyang lolo. Natuwang sinabi ni Bramble na yung lolo niya ang nagligtas sa kanila dati, pagkatapos ay sinabi ng puno daw kay Naya na uulan daw mamaya. Hindi ito pinaniwalaan ng robot dahil ang mga puno daw ay walang utak at bibig para gawin yun. Ilang sandali, naglalakad sila sa gitna ng ulan, sumunod ay nadaanan din nila ang umiilaw na mga kabute sa gubat. Lumundag-lundag din sila sa mga sobrang laki na mga bulaklak at ang huli ay sumakay sila sa malaking berdeng platypus na tumalon sa harap ng bahaghari. Kinabukasan pagkagising nila, napansin ni Bramble na walang malay si Coco kaya pinindot ni Briar ang button nito sa likod. Tinanong ni Naya kung anong nangyayari sa kanya at nagpanik yung robot na may kumuha daw ng mapa. Si Vic pala yun na ngayon ay nagmamadaling tumakbo para mapuntahan ang lokasyon kung nasaan ang Golden Antlers. Hindi inaasahan namang nabunggo niya ang mga kawatan at hinihingi na sa kanya ang mapa na hawak. Gumawa siya ng paraan para matakasan si Pounder na nasa harapan niya, at habang tumatakbo, may humilas sa kanyang kamay sa likuran. Nagtaka siya kung ano kaya yun. Sumunod ay bumagsak siya dahil sa paa na nagpakita sa likod din. Sa huli lumabas sa portal ang isang kamay na kumuha ng mapa at napansin niya yung boss na nakuha na pala yung gamit niya. Dumating sila Briar na papunta sana sa kalaban pero humarang ang mga kawal at nagpasabog ito ng makapal na usok. Kinumprante na ngayon si Vic ng grupo tungkol sa ginawa niya at nagalit din yung robot na sinabing sinungaling daw siyang tao. Nagalit si Vic at ang rason niya ay kung makukuha lang niya ang Golden Antlers, ay maiiwan na niya ang dati niyang miserableng buhay. Sinubukan ng grupo na habulin ang mga kawatan, pero sinabi ni Naya na sinira daw nila yung Moon Bridge kaya hindi sila makatawid. May nagpakita namang isang malaking ibon sa harapan nila na ikinatakot ni Bramble, pero binanggit ng babae na huwag mag-alala dahil kaibigan niya daw ito. Sa wakas, narating na ng mga villain ang tinatawag na Antler Valley, at sa sentro nito ay yung maalamat na Golden Antlers ang nakalutang. Sa sobrang tuwa, tumakbo dito ang isang kawal pero misteryosong na-teleport siya sa kabilang panig ng lugar na ipinagtaka ng lahat. Ipinaliwanag ng boss na ang Golden Antlers ay nag-produce ng gravitational field na nagagawang magkaroon ng spatial warping. Naglabas na ngayon siya ng kanyang device at ginawa niya ang paraan para ma-solve ang problema tungkol sa phenomena na ito. Dumating ang mga bida na sinubukan pigilan sila na siyang pagharang sa kanila ng mga kalaban. Si Pounder ay naglabas ng armor ng katulad kay Iron Man na kumokober sa kanyang katawan, sabay inatake agad ang natatakot na si Bramble. Si Briar naman ay pinapaulanan ng mga bola ng yelo, habang tumira ng laser ang armor nung isa kanina. Kinumpranto ulit ng kalaban na babae si Naya at nagagawa namang ilaga ng bida ang kanyang mga atake. Napansin ng isa na nawawala yung robot, kaya nung makita nila si Coco sa burol, binuhat ni Pounder ang isang malaking bato sabay inihagis ito doon.
Dahil dito, tumalsik sa ere yung robot pero buti na lang ay sinagip siya ni Vic na nakasakay ngayon sa malaking insekto. Samantala, busy sa pag-compute ang boss sa kanyang device at ilang sandali, pinalutang niya ang gadget at binuksan nito ang isang lagusan para makapunta mismo sa altar ng Golden Antlers. Sa huling sandali, inihagis ni Vic si Coco para makapunta doon, at napadpad ang robot sa isang dimensyon kasama ang kalaban. Mahahawakan na sana niya ang mga sagradong antlers, pero lumutang sa kanya ang drone na naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Balik sa bida, ginamit nila ang mga bulaklak para tirahin ang mga kawal, at ilang sandali, napalibutan ang mga ito ng mga pollen sa ere. Ginawa ni Coco ang lahat para pigilan yung boss na makuha ang antlers, pero inatake siya nito at tinangay siya ng malakas na hangin pagkatapos. Sa wakas, napasa kamay na nung kalaban yung mga Golden Antlers, kasabay na rin ang pagdilim ng buong kapaligiran. Sumunod ay naubos din ang lahat ng mga halaman sa paligid na ikinalungkot ni Naya, at unti-unting sumasabog ang lupa sa ilalim nila. Tumakbo sila papunta kay Coco at muntikan pang mahulugan ng bato itong si Vic. Nagkaroon ng panaginip yung robot kung saan lumulutang siya sa isang dimensyon na napapalibutan ng iba't ibang mga gamit. Nandito rin si Naya at binanggit na kapag nasa peligro ang mundo, patunugin lang daw ang conch na ito para magpakita muli ang Golden Deer at iligtas tayong lahat. Ginawa ni Coco ang lahat para maabot yung conch, at nung makuha niya ito, nahulog siya sa bangin pero nasagip naman kaagad siya ni Vic. Sinabi ng robot na kunin daw niya yung conch at patunugin ito para mailigtas silang lahat. Sumunod ay ginawa nga yun ng bida at pinatunog yung shell, at lumiwanag yung Golden Antlers na umabot hanggang langit. Misteryo namang lumulutang na ito mag-isa sa ere, kasabay ng unti-unting pagbabago nito na nagiging maalamat na Golden Deer sa harapan nilang lahat. Nang lumapag ang mga paa nito sa lupa, dahan-daang nagbabalik muli sa dating buhay ang mga lantian, kasabay ng pagbangon muli ng mga iba pang Golden Deer sa buong lugar. Lumipad din ang mga ito sa ere at dumaan sa itaas nila, na siyang pagtawag ng mga ito sa maalamat na Golden Deer. Matigas ang ulo ng boss ng mga kalaban at sinubukang harangin ang mga ito. Pero nung hawakan niya yung mga antlers, lumagpas lang ito sa kanya sabay na alala rin niya ang kanyang mga nakaraan nung bata pa siya. At dahil nagpatuloy sa pagtakbo ng mga Golden Deer, bumalik muli ang sigla ng buong mundo, kasama na rin ang pagkabuhay ng mga puno. Ganun din sa ilalim ng tubig, bumukadkad muli ang mga lilis at sabay-sabay na lumundag ang mga ito sa pampang. Naging berde na muli ang buong kagubatan at namangha ng sobra dito yung bida. Natapos ang pelikula na nagpakita muli ang kaibigan nilang robot na lumulutang kasama ng mga puting hayop na ikinatuwa naman ng lahat. Mag-subscribe para makapanood ng mga video na katulad nito. Hanggang sa muli kaibigan.